Kung nakakuha tayo ng mga formula na ginagamit sa pagkuha ng ah, pag-compute ng vacation leave, sick leave, offset absences ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, yung formulang ginagamit ng Civil Service Commission. Well, inano ko na yung formula, no? Nilagay ko na sa notebook. So, ito yung mga dapat pinag-aaralan natin, lalo na dun sa maternity leave na wala pang 2 years. Diyos ko. Sa maternity leave lang, the same, kasi halos pareho lang naman yung maternity tsaka paternity leave eh. Kung wala ka pang less than 2 years ka pa lang sa government, wala. Kasi yung i-divide mo siya na constant. Diba? Pinaka-maximum is 45 days lang yung leave mo with pay. And then yung remaining 60 days mo, wala na. Without pay na yun. Pero at least, diba? Tapos yung offset mo, 4 na araw is isang araw. Yung magiging offset mo, kung 4 na araw kang absent, isang araw lang yung magiging offset mo, no? Kung gagamitin mo. So, ganun kahirap ang trabaho ng mga teacher. Saka mga guro dito sa Pilipinas, no? Pero believe din ako kasi may mga teacher ako dati nung high school na ngayon ay nasa public school na masisipag. So, sana kung saan man sila eh. At saka meron din akong mga kaskwela na nasa public school na. So, more or less alam na nila to. Kaya ang ita-title ko rito is yung leave administration. Kasi ang purpose ko lang naman, paano kung ipapasok mo, gagawa ka ng software o kinontrata ka. Gumawa ako, third party. Kinontrata ako ng Civil Service Commission, halimbawa. Example lang hindi ko sinasabi. Example lang na gumawa. Ang tatanungin ko na lang is yung constant factor ba nila at saka yung number of legal holidays, yun na lang tatanungin ko. Kasi yung number of Saturdays and Sundays, hindi naman nagbabago. Yung number of days sa isang taon, every 4 years lang nababago. So, yun. Yun lang yung dapat mong malaman, yung legal holidays lang. Yun lang naman ang factor mo dun eh. So, maganda't nakuha natin yan. So, yung leave administration is paano kino-compute yung offset, paano kino-compute yung leave credits nila, yung leave credits nila with pay. Yeah. Wow, nag-maternity leave sila at saka yung terminal leave benefits kasi mag-a-apply na sila ng retirement. Diba? Factor din dun yung highest salary received. At saka yung constant factor nila kung ganun pa rin yun o nababago. Kasi yung constant factor nun is nakabase sa number of days a year, bilang ng Saturdays and Sundays sa isang taon, at saka yung number of legal holidays. So, yun yung mga nababago. Kasi mahalaga yun kasi doon nakabase yung constant factor. Pero lahat naman yun is under a memorandum circular. So, baka hindi pa nababago. So, kung i-input ko yun sa isang programming language na kagaya ng Python, halimbawa, o PHP, kung online, di ba? So, yun lang po.